Okay, tayo ho'y hindi na magtatagal at tayo po'y dadako na po uli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron ho ba tayong bisita ngayong umaga? May bisita ba tayo? First time? Wala na, ano ho? At ang iba'y dati na pong nakakarating dito. Well, salamat po sa Panginoon. Ito po'y buwan ng Hunyo at sa buwang ito, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa giving, no? Alam po nyo, aking inaalaala kung kailan talaga tayo nag-aral ng giving, na talagang directly tungkol sa giving. Parang wala pa tayo talagang direktang pag-aaral. Itong mga huling panahon, no? Nababanggit lang natin, napaka-kaunti, pero hindi tayo nakakapagbigay ng talagang tutok na pag-aaral dito. Okay? At sa loob po ng isang buwan, ngayon ay atin pong bibigyan ito ng pansin, sapagkat ito po'y mahalagang aralin sa atin bilang mga mananampalataya. Ang atin pong pag-aaral, ang atin pong tinitiyak ay aral ng Panginoon. Hindi po aral natin. Na wala tayong aral na atin. Yan po ay sa Panginoon po natin kinukuhang lahat ang atin pong pinag-aaralan. At ngayon nga pong buwang ito, yan po yung ating pag-uusapan tungkol po sa giving, upang sa ganun nga po ay malaman po natin ng maayos, to know this work properly based from the teaching of the Bible. Okay, so tayo po ibabasa muna po ng ilang mga talata. Ang una po nating talatang bubuksan ay sa Matandang Tipan, sa Exodus chapter 25 verse 2, ang ating babasahing talata. And then next to that ay Deuteronomy chapter 16 verse 17. And then 1 Corinthians chapter 16 verse 2 and 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Yan po yung ating mga talatang babasahin ngayong umaga. Okay, tayo po tumayo bilang atin pong pagbibigay galang sa Panginoon. Basahin po natin ang Exodus 25, verse 2. Basahin na po natin ang 1 and 2. 1 and 2. Nakita na po ba nyo? Okay, basahin po natin. Handa, basa. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog, ang bawat tao na maganyak ang puso ng kagandahang loob ay kukunan ninyo ng handog sa akin. So, yan po ang ating binasang talata, to bring me an offering. Ano po yun ang sabi po ng ating talata? Deuteronomy chapter 16 verse number 17. Chapter 16 verse number 17. Okay, sabi po ng talata, andyan na po ba kayo? Bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Yan po ang ating binasang talata. And then 1 Corinthians, bagong tipan, chapter 16, verse number 2. 16, verse 2. Ito po ang sabi ng ating talata. Nandiyan na po ba kayo? Okay, basahin natin. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Okay, ang sabi po ng talata, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos
ang nagbibigay na masaya. Aming dakilang Panginoon, aming Ama, kami nga po ngayong umaga ay nasa sa inyong harapan. Kami po ay sumasamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Nagpapasalamat po kami sapagkat kayo po ay napakabuti sa amin. Nagpapasalamat po, Panginoon, kami sa inyong mga aral na inyong itinuturo sa amin, na alam po namin, O Diyos, na ito po ay biyaya at pagpapala sa aming lahat. Sasamahan mo po ang aming pag-aaral sa inyo ng tungkol sa inyong kalooban sa aming mga buhay. At aming Ama, tutulungan po kami ng inyong Santong Espiritu. Ibigyan mo po ng karunungan ang inyong tagapanguna at gayon din po ng unawa ang inyong mga tagapakinig. Ito po yaming hinihinging may pagpapasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Diyos. Amen. Tayo po ay umupo. Okay. Nabanggit na po natin ang ating pag-aaral ngayon ay tungkol po sa Christian giving. Kaninang umaga sa first hour natin, yan na po yung ating pinag-usapan. At yung iba ay hindi nakapakinig sapagkat kayo po ay nag-assist doon sa ibang mga klase. At napaganda po ng pagtuturo kanina. Kayo po bang mga nakinig kaninang umaga ay na-bless na? Napagpala na po ba kayo? Amen. Bakit kahina naman ang inyong amen? Bakit parang walang sigla? Amen po ba? Yan, buhayin natin. Dapat tayo masigla. Pag tayo masigla masigla rin ang ating tugon. No, Panginoon ang ating pinag-uusapan At katulad po ng aking nabanggit ay ito po yung ating pag-uusapan sa loob ng isang buwan. Nang medyo malalim-lalim, kumbaga nakatutok ngayon tayo sa financial. Marami tayong giving na pinag-uusapan noon, pero wala tayong pag-aaral na talagang sa financial. Matagal na. Naalala ko po si Pastor Ben Abante pa ang nagturo sa atin tungkol sa mission. Pero since that time, wala pa tayo uling pag-aaral. Meron tayong mission conference, pero kumbaga siguro ilimot na rin natin, matagal-tagal na rin nating hindi napapag-usapan. First fruit offering, matagal-tagal na rin. At ngayon po ay muli po natin itong pag-uusapan. So atin po itong pag-uusapan, as I said before, upang malaman po natin ang aral na ito, magawa po natin ito ng proper base mula sa banal na kasulatan. Ang gawain po ng pagbibigay ay isa pong mahirap na practice. Mahirap na practice ito Kayo ba'y nahihirapan? Ba, hindi. Magaling. Wala nasagot Ito po ay isa sa mga pinag-uusapang maigi na minsan dyan tayo mabigat ang kalooban, yung ating tainga medyo sarado minsan o kaya ay kumbaga dinig na dinig at kumbaga ating inuunawa maganda po na atin pong uunawain ang bagay nito. Minsan ito po yung nagkokos ng problema sa ating iglesia. At ako po'y naniniwala na kaya po tayo nagkakaroon ng mga problema ay sapagkat hindi tayo siguro talaga nakaabot sa tamang kamalayan, tamang kaalaman. Ako po'y naniniwala na ang bawat Kristiyanong nakaabot sa tamang kaalaman ay matutuwa sa itinuturo ng banal na kasulatan. Hindi kayo sasama ang loob. Maliban na lamang yung aral na papuntang impyerno. Yan ang talaga nakakalungkot. Pero maliban doon, ang mga aral ng ating Panginoon ay magagandang aral. Hindi po sa ating ikapapahamak, kundi sa ating sa ating ikatataguyod, sa ikauunlad natin. Pero sapagkat hindi nga po tayo minsan proper ang pagkaunawa dito, ay nahihirapan po tayo at malaking pong question mark ang ating inilalagay. Minsan ayaw natin pag-usapan yan. Pero intendedly, atin pong pag-uusapan ngayong buwang ito. Ang atin pong paksang ito para maintindihan natin ang ating mga sarili. Mula po sa liwanag
ng banal na kasulatan. So, ngayon nga pong umaga ay ang ating paksay Christian giving. Handa na ba kayong makinig? Okay. So, una po mga kapatid ay ang pagsasagawa, the practice of Christian giving. Bakit po ba tayo gumagawa ng pagbibigay? Ano po ba ang ating masasabi sa bagay na ito? Unang-una mga kapatid, ito pong pagsasagawa ng Christian giving or ng giving. Itong pagbibigay. Ito pong pagsasagawa nito, katulad po ng ating napakinggan na marahil, katulad po ng ating binasa na, ay ito po'y biblical na turo. Yan ang unang-una kong nais banggitin sa atin. Ito pong giving ay biblical o aral ng banal na kasulatan. Kaya ko po inuuna itong bagay na ito para ating maintindihan na hindi ito kay Pastor Hernandez. Hindi ito aral ng Good Shepherd na kanilang ginawa. No? Mahalaga po ito na ating maintindihan. So, ang sabi po natin, ito po ay biblical teaching. Okay? Binasa po natin yung mga talata. Kaya nga bumasa tayo sa Exodus chapter 25 verse 2 na ang sabi ng Panginoon, ang Panginoon na nagsasabi kay Moses na sabihin sa mga anak ni Israel tungkol sa pagbibigay. Binasa din po natin ang Deuteronomy chapter 16 verse 17. 1 Corinthians chapter 16 verse 2, 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Okay? Saan natin kinuha yan? Dito po sa banal na kasulatan. Okay? So ating nililinaw kung tayo po ay nagtuturo, ay palagi po nating tinitiyak na ito po ay aral ng banal na kasulatan. At ang banal na kasulatan ay aklat ng Diyos. Hindi natin ito aklat, ito ay sa ating Panginoong Diyos. At makikita po natin, salig po sa ating binasa, ibig sabihin, mula po nung Old Testament time hanggang New Testament time, ang tungkol po sa pagbibigay ay isang aral na palaging nandiriyan. Kaya natin binasa yung talata sa Old Testament at binasa natin sa New Testament. Up to this time, we are in the New Testament dispensation. Ibig sabihin, tayo po ay nasasaklaw ng ganitong aral. Amen? So, number 1, ito po ay biblical. Pangalawa po, ito pong practice ng giving, mga kapatid, ay isa pong disenyo. It is a design that we can observe from the creation of God. Ito po'y isang disenyo na atin pong makikita o maoobserbahan sa paglalang ng ating Panginoong Diyos. Disenyo po ito. Kung tayo po'y merong ginagawa na bigayan, ito po ay disenyo na ang nagdisenyo po nito ay hindi tayo. Ang Diyos ang nagdisenyo nito, nagdesign nito. Okay? Ulitin po natin, hindi tayo ang nagdisenyo nito, ang Diyos po ang nagdesign po nito. Magbigay tayo ng ilang halimbawa. Ang araw. Anong ginagawa ng araw? Anong binibigay ng araw? Liwanag? Init. Sino gumawa ng araw? Ang Diyos. Meron ba siyang ibinibigay? Yes, yan na nga, binanggit natin. At tayo nag-i-enjoy, tayo nagagalak sa bigay na ito ng ating Panginoon. Okay. So, yan po ang ibinibigay ng araw. Ang kahoy, ang mga kahoy. No? Ginawa ng Diyos, sabi sa Genesis chapter 1, anong ibinibigay ng kahoy? Marami. Nung una, panggatong. No? Pero ang ibinibigay nito ay yung kanyang bunga. Yan ang pangunahing ating iniisip. No, diyan tayo nakakakuha ng masasarap na pagkain na yung prutas na ating kinakain.
So nakita natin ang Diyos ang gumawa ng mga bagay na yan, yung manggarian sa harapan. Palagi nagbubunga yan ng marami at tayo kuha ng kuha riyan. Disenyo ng ating Panginoong Diyos. Wala pong taong gumawa niyan at sabi, oy, magbunga ka, aring gagawin kong are. Bubunga are. Wala tayong magagawang ganyan. Ni isang katiting na damo, hindi tayo makagagawa. Ni isang mutha, hindi ka makagagawa. Aber nga, gumawa kayo ng isang damo, yung galing sa inyo, kayo ang gumawa. Mula sa wala, kukuha kayo. Ay, hindi ho kayo makakagawa. Diyos ho ang may gawa niyan. So, disenyo po ito ng ating Panginoong Diyos. Sa madaling salita, maging ang lupa ay upang ito po ay magbunga ng ating mga pangangailangan. Isaiah 55 verse number 10. Isaiah 55 verse number 10. Ito ay sa ulo ko na nalimutan. Okay, hindi na sa ulo. Sa ulong nakalimutan. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa naghahasik at pagkain sa mangangain. No? Pag binasa po niya yan ay tungkol sa ating Panginoong Diyos. Ito'y kanyang gawa sa atin. So, disenyo yan ng Panginoon. Kung may ulan, ay sapagkat ang Diyos po ang nag-design yan. Genesis chapter 1 verse 29. Ano po ang sabi ng talata 129? At sinabi ng Diyos, narito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. Ang Diyos ang may sabi. Dinisenyohan ng Diyos ang tungkol sa giving. Tama ba? Okay. Sa paniwala na kayo. Okay. Mahirap pagka hindi kayo maniniwala, hindi tayo anong makukuha natin ngayon. So yan po ang nakikita po natin tungkol po sa practice ng giving biblical at ito po ay sang-ayon sa disenyo ng ating Panginoong Diyos. At pangatlo, tayo po ay inuutusan at tayo po ay tinuruan ng Diyos. Tayo'y tinuturuan, tayo'y inuutusan ng tungkol sa gawaing ito ng pagbibigay. Luke chapter 6 verse 38. Luke chapter 6 verse 38. Yan po natin ang talatang ito. 6:38. Okay, ang sabi po ng talata, magbigay kayo. Sabi ng Panginoong Jesus, magbigay kayo. Ano sabi po? Ano sabi? Magbigay daw? Sino? Tayo. Yan. Okay. Magbigay kayo. At kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Mga kapatid, napakalinaw po ng salita ng Diyos. Tayo po'y tinuturuan ng banal na kasulatan. Deuteronomy chapter 6, number 16, verse 17. Deuteronomy 16:17, binasa na po natin kanina. Tingnan natin muli. At alam kong nakalimutan na agad natin. 16, verse 17. Ang sabi po, bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya. Ayon sa pagpapala na ibinigay sa inyo ng Panginoon mong Diyos. Napakalinaw po mga kapatid ang tungkol dito. Yung practice ng giving, biblical, disenyo ng Diyos at utos ng ating Panginoong Diyos. Amen? Naku, ang hina naman ng amen. Amen? Yan, dapat ay buhay.
No, bakit baga pagka-giving ang pinag-uusapan parang tayo ayaw? Kaliwa-liwanag eh. Okay. So mga kapatid, napakalinaw po. So ang pinag-uusapan po natin ay giving. Ngayon, dumako po tayo sa mga kadahilanan ng pagbibigay. The reasons of giving. So dapat po nating makita ang mga dahilan ng atin pong pagbibigay. No? Atin pong pag-aaralan, kanina po may mga binanggit ng mga kadahilanan sa atin pong Sunday School. So nabanggit po natin, tayo po'y negatibo sa gawaing pagbibigay. Sabi nga po natin, marahil ay sapagkat hindi natin ito alamang ng maayos. Sabi nga ng iba, we are deluded in our mind. That is why, kung bakit ayaw nating magbigay. Tayo po'y nadimlan o hindi lubos natin itong naiintindihan. Kaya po ating pinag-uusapan ito. Para sa ganun po, ay tayo po'y makagawa nito ng maayos, malaya, na may tuwa, may kagalakan sa ating mga puso. Ay minsan nga pagka tayo ay magbibigay para bagang napakabigat ng ating kalooban. No? Yun daw iba ay nagbibigay ng tithe, 10% bahagi. Pero naman iba, tithing. No? Tithe na tithe, igting na igting, at ayaw bitiwan. Bakit po ganun? Dahil nga po, minsan, yung ating puso, yung ating isip, hindi nakaunawa ng tama, siyempre yung ating puso ay ayaw gagawa nito. At pangalawa pa na nakikita ko rito ay sapagkat tayo ay, sabi nga po, ay nilikha sa lupang ito, spiritually ay karnal. Tama ba yung sabi ko? No? Kaya minsan, ayaw nating, gusto natin ito'y atin lang. Lahat ng tinatanggap natin ay atin. Ayun po ay sign ng atin pong kababawan. Yan po ang tinutukoy na karnalidad ng ating buhay sa lupa. No? So, atin pong titingnan nga po ang mga kadahilanan ng tungkol po sa pagbibigay. Okay. Meron po akong 4 na ibabahagi po sa atin ngayong umaga. Una pong dahilan mga kapatid ng pagbibigay, katulad po ng aking nabanggit na, another word sa salitang design, puro letter P ang atin pong babanggitin. Una, it is a pattern established by God for the purpose to continue His plan. Ito ay isang pattern na itinatag ng Diyos sa layuning maipagpatuloy niya ang kanyang plano. Bakit mayroong giving? Bakit mayroong giving? Sabi natin, it is a pattern. Pero ang tanong natin, bakit nga baga? Sapagkat ang atin pong Panginoong Diyos ay mayroon po siyang plano na dapat po'y maipagpatuloy. Planong dapat maipagpatuloy na may kaugnayan po itong giving na ito. Yun pong talata ay aking hinanap ng hinanap ay hindi ko po makita. Pagpasensyahan po ninyong hindi ko may bibigay ang talata, pero kung kayo po'y nagbasa ng Bible, ay inyo pong at inyong inuunawa ay tiyak na nabasa rin po nyo ito. Katulad po, ang halimbawa po natin ay service ng Levita sa Panginoon. Levites, sa 12 tribes ang Levita po ay hindi binigyan ng Diyos ng mana. Na katulad nung sa 11 tribo. Ano ang kanilang function? Sila ay maglilingkod sa templo ng Panginoong Diyos. No? Ngayon, para siya mabuhay, paano ang gagawin? Yun po yung purpose ng giving in the Old Testament time. Yun pong tithing. Isang tribo yan, tribo ni Levi, sa templo maglilingkod, itong tithe na ito ang inyong kakainin, inyong pangangailangan. Pero, ito po yung aking binabanggit.
Isang araw, itong pong mga Israelites na ito yung mga naging backslider. At hindi po sila nagbibigay ng kanilang offering, ng kanilang tithe. Inyo po bang nabasa na yung mga Levita ay nagsialis sa kanilang mga gawain at sila'y pumunta sa bukid? At sila'y nagsimula na ring maghanap, magpalago ng kung ano-ano riyan upang sila'y merong makain. Yun po yung talatang hinahanap kong hindi ko makita. Na? Yan po yung aking binabanggit sapagkat yan po ay binasa ko sa banal na kasulatan. So nandito yan po yung giving ng Panginoon. In the first place, ay sinasabi niya, kayo'y magbibigay sapagkat ako'y mayroong plano na ang mga Levitang ito ay aking mga sinugo upang sila'y maglingkod sa templo ng Panginoong Diyos at sila'y patuloy na mabuhay. Kaya po mayroong giving sa church. Mga kapatid, okay? Kaya yun po yung pattern. Pattern. Sabi ko nga kanina, design. Dahil mayroon pong mga taong dapat ay makapagpatuloy sa paglilingkod. No? Sinabi ko rin pong pattern sapagkat ito nga po, nabanggit ko na kanina yung halimbawa. Yung araw. No? Kaya po tayo nagbibigay. Hindi lang po yan eh. No? Sa atin din pong sarili, binabanggit po natin yung word na pattern. Sa trabaho po natin, dapat ka munang magbigay bago ka bigyan. Tama? Dapat ka munang magbigay bago ka bigyan. Kahit sa trabaho mo, magtrabaho ka muna bago kita susulduhan. Disenyo yun eh. Disenyo yun. Okay. Magtrabaho ka muna bago kita bibigyan ng iyong kaupahan. No? Bigay. Okay. Binigyan tayo ng Panginoon ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos bago tayo makagawa ng ating gawain. Hindi naman tayo makagagawa eh. Kala po ba nyo kayo makagagawa ng inyong gawain kung hindi tayo binigyan ng Diyos una? Ng ating lakas? Ano ang sabi ng Deuteronomy 8:18? Siya nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang magkaroon tayo ng lakas. Ay kung hindi ka binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan, paano ka makagagawa? Kaya nga sabi natin, ito po ay pattern, ito ay isang design ng Diyos sa atin sapagkat meron siyang gawaing dapat po nating makita. Okay. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng ulan bago tayo makapagpasibol ng ating tanim. Sabi po ng Psalms 147 verse 8. Sige nga, magtanim ka riyan at walang ulan, walang tubig. Mga kapatid, nandidiyan po ang isang dapat nating makita. May mga dahilan ang Panginoon sa kanyang pagtuturo ng giving. Ang lahat ng aking binanggit na ito po'y nakikita natin ang katuwirang biblikal. At dapat po nating makita ang bagay na ito. Ito po yung pattern. Pattern ng ating buhay. So, kung ito isang pattern, dapat po nating gagawin. Pattern eh. Tutularin. Ano mangyayari sa isang buhay na wala sa pattern? Anong makikreate ang buhay na wala sa pattern? Wala hong magandang kalalabasan. Okay, number two. Ang pangalawa pong kadahilanan. Pangalawa po, ito po yung preservation. Pangalawang dahilan. It is the preservation, or for preservation, so that the given task of the Lord for His church and to His people would continue.
Ito po yung preservation upang ang ibinigay na gawain ng Panginoon sa kanyang iglesia at sa kanyang mga tao ay magpatuloy. Preservation. Naririyan yung gawain at sinasabi natin, ito ay ating pinipreserve. For what purpose? Upang ito ay magpatuloy. Okay. Tingnan po natin ang talata. 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9, 13 and 14. 9, 13, and 14. Tama nga ba? 9? Okay. Basahin po natin. Hindi ba ganyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo, at ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana? Gayon din naman ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral, they which preach the gospel, yan po ang sabi, ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa madaling salita, ang preservation po dito ay yung preaching of the gospel. Meron po mga full-time workers, people called by God. Alam natin yan sa Ephesians. Yun talaga yung kanilang katawagan sa Panginoon. At dapat maipagpatuloy yung pangangaral ng salita ng Diyos. Preservation. Yun yung dahilan ng Panginoon. At yung preservation yun ay kanyang iniatang sa atin. Mga kapatid, ano ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 10? Dalahin nyo ang ikasampung bahagi ng mayroong, ano sabi? Makain. So, ibig sabihin, may mga taong dapat kumain. Sino yan? Yan na nga yung mga Levites Preservation ng pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Numbers chapter 18, 21 to 24. Numbers 35 verses 1 to 8. Mga talata po yan, supporting verses po yan, na nagsasabing kung bakit po tayo ay dapat magbibigay ay upang ma-preserve yung gawain ng Panginoon. Dapat bang ma-preserve ang gawain ng Panginoon? Mga kapatid, dapat ba? Kung wala nang mangangaral at lahat tayo nasa hanap buhay, paano tayo? Paano ang Ebanghelyo ng Panginoon? Kaya po ang Panginoon ang nagdisenyo nito at ang sabi niya sa kanyang mga anak, meron tayong giving. Ito ang disenyo ko. May mga taong magtatrabaho sa labas, may mga taong mangangaral ng salita ng Diyos, at yung mga yaan ay dapat ding mabuhay. Ay sadya naman. Minsan dapat din makapag-Jollibee yan. Tama? Hindi naman yung panood-nood, hindi naman mga espiritu yan na wala ng tiyan. Mga kapatid, atin pong pinag-aaralan ito upang makita natin kung bakit mayroong giving. Sana mga anghel yung ating mga pastor o yung mga workers, mga espiritu na, nang para hindi na nila kinakailangan yung mga yan. Ay hindi nga mga tao nga yan Yan po. Okay. So, upang mayroong makain, plano ng Panginoon, disenyo ng Panginoon, meron siyang ninanais ma-preserve na gawain. Amen? Kita na po ba natin?
Ha? Ba hindi yata nakakita, walang nasagot eh. Oh, dapat kita natin yon. Salamat sa Panginoon. Kayo po ba'y naabot ng Ebanghelyo? Meron po bang pumunta sa inyo? Meron eh, may nakipag-usap sa inyo eh. Bagaman kayo nakakagawa din ito, pero ito po yung pangunahing trabaho ng mga taong tinawag ng Panginoon sa ministry. Abay, may pamilya rin yan. Aba, ay hindi naman po pwedeng yung anak niyan at yung asawa niyan ay hindi nakakain. Ay, siyempre, paano yun? Oh, pero ang pinaka-bottom line niyan, preservation ng ministry ng Panginoon. Kita na po? Amen? Ayun, medyo natututo ng kaunti. Pangalawa po, hindi lamang po ang pangangailangan ng mga workers at ng iglesia, ng pangangailangan sa loob, kundi yun din pong ating pangangailangan katulad ngayon. Building. Ano? Property. Oh. Yan ay plano ng Panginoon. Kung loloobin po ng Panginoon, tayo po ay magdadown dyan sa lupang katabi. Bukas. Bukas. Magdadown na tayo. Okay, lilinisan na natin yan para magamit natin. Ay, kanino natin kukunin yun? Hindi naman nagbibigay si Mayor. Hindi naman nagbibigay si Pacquiao. At sa totoo na, kung inyo pong pag-aaralan mga kapatid, ang Diyos po ang nagbigay ng disenyo at siya rin po ang tumutostos ng kanyang gawain. Hindi tayo. Bakit? Yung tithe, sabi niya, kanya. Yung offering, kanya. Kaya lang minsan hindi natin ibinibigay. Kaya po kung yung titingnan, ang Diyos po ang lahat ng ito, siya ang may disenyo, siya ang gumagawa, pinadadaan lamang sa atin, pero maraming pagkakataon ayaw nating sundin ang Panginoong Diyos. Pero kung nakikita natin yan, mahalaga ba yung misyon? Dapat bang ma-preserve? Alam niyo mga kapatid, kahit na ang tingin mo'y wala kang totoong marami, at sa totoo naman, ang lahat sa atin tinuturuan na kahit ang kita mo'y sasampo, ang kita mo'y pipiso, ay tinuturuan tayo ng Panginoon, lahat tayo ay dapat nagpa-practice ng pagbibigay. Preservation. At napakahalaga po ng Ebanghelyo na ma-preserve natin ang ministry ito. Why? Sapagkat napakarami pa po ng mga taong hindi nakakapakinig. Alam po nyo, nakakalungkot, isa sa malaking kalungkutan ko, marami pong mga pastor sa ibang bansa, sa Amerika. 3,000. Ang sabi nila, I am done. Sa madaling salita, ang sabi nila, ayaw ko na. Anong epekto nun? Yung sinasabi po nating preservation, yung sinasabi po nating mangangaral ng Ebanghelyo'y tumitigil na at ayaw na at marahil sapagkat sila'y nahihirapan, talaga po namang mahirap. Na? Pero mga kapatid, ito pong pananaw na ito ay hindi po lamang dapat ang nakakakitay ang nangunguna, kundi tayong lahat, tayo po'y dapat magsakripisyo sapagkat meron po tayong dahilan. Preservation ng gawain ng ating Panginoong Diyos. 1 Chronicles chapter 29 verses 1 to 9. Inyong pansinin kung gaanong giving na ginawa ni David at ng mga elders. Yung mga leaders ng Israel, sila po ay nagbigay ng kanilang buong makakaya upang yung pangangailangan ng kanilang kaharian, ng templo na itinayo ni Solomon ay maibigay nila ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Pinakamalaking giving sa kasaysayan, kung ilang daang milyon ang ibinigay ni David. Daang milyon. Baka bilyon pa. Sapagkat barilis ng ginto ang kanyang ibinigay. Maraming barilis ng ginto. Iba-ibang klase. Sapagkat nakikita niya ang mahalagang gawain ng Panginoon. Okay? Mga kapatid, sa Panginoon, may dahilan po ang ating Panginoon. God's ministry must be preserved. Sapagkat ito po lamang ang gawain para po sa mga naliligaw.
at sila po ay nadadala sa fold ng ating Panginoong Diyos dahil sa ministeryong ito ng Ebanghelyo ng Panginoon. Amen? Masaya pa ba kayo? Parang hindi na eh. No? Dapat tayo masaya, katulong tayo, kabahagi tayo ng disenyong ito. Ay introduction pa lang po ito. Habang tayo po'y nalaot, ito'y palalim ng palalim. Kaya natin sinisimula ng malinaw na ganito yun, tayo po'y matuto. At tayo po'y matuwa sa atin pong pagbibigay. Third, ulang na yung time ko. Okay, Proverbs chapter 3, verse 9. Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 9. Sabi po ng talata, do sa verse 3 sa ulo natin, trust in the Lord with all thine heart. No? 3, 5. No? Proverbs 3:9. Okay. Sabi ng verse 5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. At pag tinuloy po natin up to verse number 9, no? Sabi ng 7, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata, matakot ka sa Panginoon. Verse 9, ito yung talata natin. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Honor the Lord with thy substance. So ang third point po natin, kung bakit po tayo mayroong may giving na itinuturo ang ating Panginoong Diyos, it is one way to express our praise. Ano ho? Ito po isang kaparaanan upang maipahayag natin ang ating pagpuri, no, for the goodness of the Lord. Kaparaanan upang masabi nating, Lord, salamat po sa biyaya mo. Kaya po mga kapatid, mayroon tayong giving at maganda pong magbigay. No? Ngayon, pag tinanong natin, ano ba yung goodness ng Panginoon sa atin? Gaanong kabuti ng Diyos sa atin, mga kapatid? Alam po niyo, kung inyo pong palalawakin ang inyong diwa, makikita ninyong kahit na ano pa sa inyong buhay, po pwede ninyong ibigay sapagkat hindi po niyo maaaring pasubalian ang biyaya ng Panginoon. Okay, ano po yung ginawang kabutihan ng ating Panginoon? Isa na po rito yung kaligtasan natin. Kaligtasan ng ating kaluluwa, tayo palangit na ngayon. Ganong kabuti ng Panginoong Diyos. Ikaw ngayon mayaman pa, impyerno ka naman. Sabi ng Panginoon, what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul? No? Biro mo yung kabutihan ngayon ng Panginoong Diyos. At dahil sa kabutihan niya, sabi mo, ako'y magbibigay. Naroroon po ang goodness of God's protection. Iniingatan tayo ng Panginoong Diyos. Sabi po sa Psalms 33, palagi siyang nakatunghay sa ating mga tao, most especially sa ating mga anak. Iniingatan tayo ng Panginoon. Yung kanyang provision, yung kanyang mga biyaya na ating tinatanggap sa Panginoong lahat yan, wala tayong atin. Pinadadaan lang niya sa atin para atin uling ibigay sa Kanya. At sinusubukan tayo kung talagang tayo bagay mabait o hindi. Yung preaching ni Griffin, ano ho? Ano yun? Yung loser? Winner? Ano ho? Merong isang batang binigyan ng candy. Yung batang ito palagi nang nakaroon sa eskaparate ng mga candy. Gusto ko ng candy, gusto ko ng candy. Ano? Wala siya namang pera. Hanggang isang araw, yung isang lalaki ay sabi doon sa may kanya ng tindahan, ibigay mo nga itong candy ito doon sa bata ngayon. Binigay. Nung mabigyan, itong nagbigay, no? Yung sabing bigyan mo, lumapit sa bata. Ako nga kay bigyan mo ng candy, isa. Candy.
Ang sabi ng bata, hindi kita bibigyan, akin ito. Hindi niya alaman na yung nagbigay. Kaya siya may candy ay sapagkat binigyan siya nung taong nagbigay sa kanya, ngayon pinagdadamutan niya. Ang sabi, doon sa ilustrasyon, mula ngayon, hindi ka na makakatikim uli ng candy. Ganyan po mga kapatid Ito pong ating mga tinatanggap na ito sa Diyos na lahat ito, hindi po ito atin. Ang sabi po ng banal na kasulatan, wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, wala rin naman tayong mailalabas. Sabi ni Job, hubad akong inianak, hubad din akong aalis. Ito'y sa Panginoon, pero pinadadaan sa atin upang subukan lamang po yung ating pag-ibig sa Kanya. Pero inaangkin natin. Ayaw nating magbigay. Amen? Mga kapatid, dyan sa taas, naintindihan ba natin? Dito, naintindihan na natin. Hindi tayo mabait na ngayon. Sana. Okay. So, ang sabi po ng isang talata, sabi po ni David, what shall I render unto the Lord? Sa lahat ng kanyang kabutihan. Psalms 116 verse 12. Anong ibabayad ko ngayon sa lahat ng kabutihan ito ng Panginoon? Ang ibig sabihin, nanduroon yung willingness niyang to give. Magbibigay ako ngayon sa iyo, Panginoon, nang kaya kong ibigay. At napakabuti ng Panginoon. No? Nung siya nagbigay, yung kanyang anak, bugtong na anak. Ngayon, sinusubok tayo sa ganitong kaparaanan, ayaw nating magbigay. Okay? Psalms 92, sabi po ng verse 1, it's a good thing to give thanks unto the Lord. Okay? So mga kapatid, ang lahat ng ito'y sa Panginoon. Micah chapter 6, verses 6 to 8. Ano sabi ng Micah? Tingnan natin, talata. Micah chapter 6, 6 to 8. Magandang talata po ito. Basahin po natin. Ayan na sabi, ano ang aking ilalapit sa harap ng Panginoon at iyuyukod sa harap ng mataas na Diyos? Paroroon ba ako sa harap niya na may mga handog na susunugin, na may guyang 1 taon ang gulang? 7. Kalulugdan baga ng Panginoon ang mga libu-libong tupa o ang mga 10,000 ilog ng langis? No? Ilog ng langis. Saudi Arabia yan, Ibibigay ko baga ang aking panganay dahil sa aking pagsalangsang, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? Ang akin pong tinitingnan diyan, yung giving. Pero inyong tingnan, yung last verse. Kaniyang ipinakikilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ka na may kaganapan at ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Alam niyo, ang ating Diyos, kung titingnan natin, hindi niya kailangan itong ating mga giving na ito. Pero ito po'y kanyang pinadaan sa atin upang subukan tayo kung paano tayo magiging maayos na mga anak ng Diyos. Amen? Mga okay ba tayo mga anak ng Diyos? Diyan sa taas, mga okay ba kayo? Galing. Ay dito sa kaliwa. Hindi na nakikinig, nagkukwentuhan. Hindi napapakinggan, nagkukwentuhan. Dito, okay na tayo lahat. Napakabuti po ng Panginoon. It is one way to express our praises for the goodness of the Lord. Last. Malakay chapter 3. Balikan uli natin at iba po naman ang ating puntos doon. Meron ba kayong Malakiyas? Kasama ba yan ng Bible? Kasama ba yan ng Bible ninyo? Inyo bang pinapaniwalaan yan?
Amen. Ito, basahin natin. At narito po yung last point natin. 9 to 12. Ang sabi po ng talata, giving ang pinag-uusapan. Sabi po sa English, "You are cursed with a curse." Sa Tagalog, kayo'y nangagsumpa. Dapat ito'y, kayo'y nangagsumpa ng sumpa, sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. 10. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid, nakalagyan, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga na sa di panahon ang inyong punos ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At tatawagin kayo ng lahat ng mga bansa na mapalad, sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang ganda ng talata? Okay, but what is the point? Ito pong giving, bakit tayo magbibigay, ay ito po yung provision of God for His children, so that God would continue to bless them. Ito yung provision. Anong ibig natin sabihin sa provision? Ito yung kanyang sinasabing, oy, ito ang aking requirement sa inyo. Ito yung aking requirement sa inyo. Yun ang ibig natin sabihin sa word na provision. Ito yung kanyang sinasabing bagay na dapat nating gagawin. Ang ganda ng binabanggit, no? Pero conditional. Sa madaling salita, may mga dahilan ang Diyos kung bakit dapat nating practicein ang giving. Ang Diyos ay napakarunong, napakatalino. At maging ang biyaya at pagpapalay nakasalalay dito. Gusto mong pagpalain kita, sabi ng Panginoon, abay, sundin mo ako. Gusto mong magarote, sabi ng Panginoon, ay di, suwayin mo ako. Pag-aralan po niyo ang Deuteronomy chapter 28. Mga kapatid, napakalinaw po ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Tinuturuan po tayo. Binigay na po natin yung mga talata dito. Proverbs 11:24-25. Tayo nag-aasik, pero nauuwi lamang sa pangangailangan. Hindi magkahusto. Bakit? Abay, hindi ka tapat sa Diyos Hindi mo sinusunod ang plataporma ng Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, ang Christian giving po ay hindi po gawa ng sinuman. Hindi po ito aral ng sinumang pastor. Ito po ay aral ng Diyos sa atin. Dapat nating makita ang katotohanan ito sa ating buhay kung gusto po nating tayo pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon sapagkat handa po palagi niya tayong pagpalain. Nakita po natin dito ang mga kadahilanan. At dapat po nating maluwalhati ang ating Panginoong Diyos sa Kanyang kaparaanan. At hayaan po nating tayo mapagpala ng Diyos dahil sa Kanyang mga aral sa atin. Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Panginoon. Kami po ay nag-aral lang tungkol sa Christian giving. Panginoon, salamat po. Hindi po ito aming aral, ito'y inyong aral. Lord, kayo po ang marunong sa lahat. Kayo po ang makapangyarihan sa lahat. Kayo rin po, Panginoon, nagpapahayag ng inyong kalooban
Kayo rin po ang nagpapahayag, Panginoon, ng inyong mga kadahilanan kung bakit ang giving ay hindi namin dapat na layuan. Nakita po namin ang ilang mga dahilan, Panginoon, at salamat po. Ngayong umaga, Panginoon, tulungan mo kami na ang aming mga pusong ito ay tunay na maging suko sa inyo. Willing na gumanap ng inyong kalooban. Lord, wala po kayong layunin sa pagbibigay, kundi mga banal, mga dakilang layunin, maging sa aming mga personal na buhay. O aming Panginoon, tulungan mo po kami. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit po ang ating mga mata. Kung mayroon kayong panalangin sa Diyos, Lord, salamat po sa pag-aaral. Nakita ko po ang katotohanan, banal na dahilan ng giving. Tulungan mo po ako, Panginoon, ay yung mga negatibong attitude ko, negatibong kaisipan ko. Sana, Panginoong Diyos, tulungan mo po akong ito'y aking mai-give up para mapapurihan kita sa iyong planong ito sa aking buhay. Meron ka bang ganyang naisilapit sa Panginoon? Why don't you come and pray to the Lord? Kausapin mo ang Panginoon. Or magpasalamat ka sa Panginoon. Lord, thank you for giving me that knowledge about giving. Napakabuti mo, Panginoong Diyos. Yes, Lord, kayo po ang makapangyarihan at hindi mo ako kailangan. But Lord, salamat po. Pinakita mo sa akin ang aking bahagi. Ito inyong disenyo na ako, Panginoon, ay maging daan ng inyong mga biyaya at pagpapala. Disenyo upang ako rin ay pagpalain mo, Diyos. Meron pa po ba mananalangin? Mabigat ba ang puso mo sa bahaging ito? Bakit hindi ka lumapit sa Panginoon at hingin mo yung kanyang biyaya? Panginoon namin Diyos, salamat po. Kami po'y nag-aral ng inyong salita. Lord, ang amin pong pag-aaral na ito ay para sa aming lahat. Hindi po para itaas namin kung ang sino man, kundi ikaw po lamang, Panginoon, ang inyong banal na kalooban sa aming mga buhay. Ama, salamat po sa malinaw na mga kadahilanan mo na inyong itinuro sa amin ngayong umaga. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang inyong mga anak, ang aming mga kaibigang nandirito, nawa nga, Panginoong Diyos, nakita po nila ang biblical reasons why we ought to practice giving. Tulungan mo po, Panginoon, kami sapagkat kami po'y mga taong mahina. Palaging ang laman ay pumipigil sa amin. But Lord, ang amin pong espiritu ay mayroong pagnanais. Lord, kayo rin po ang nakakakita ng aming mga kapatiran na dumadalangin sa inyo. Ang iba'y nandirito sa unahan at ang iba, Panginoon, marahil ay nasa upuan. Napapakinggan mo po, Panginoon, ang kanilang dalangin at tulungan mo po, O Diyos, ang bawat siya sa amin. At aming Ama, salamat po sa umagang ito, sa amin nga pong pag-aaral. At nawa nga, Panginoong Diyos, patuloy mo kaming sasamahan, patuloy mo kaming tutulungan na lumago hanggang maabot po namin ang kasakdalan ng aming maturity sa gawain ito ng pagbibigay. At alam po namin, Panginoon, na hindi po ito kalugihan sa aming bahagi. Ito'y dahilan mo sa amin upang kami nga po'y lalo mapapong mapagpala. Ama, ito po aming dalangin na may pagpupuri, pagpapasalamat sa inyo. At hiningi po ang lahat sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po at purihin po ang Panginoon. Napagpala po ba kayo ng salita ng Diyos? Amen.